Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po tayo pagkatapos ng almost 2 linggo, pagkatapos ng baha? Alam niyo, sa totoo lang, nung kami naglinis dito sa bahay, sa parsonage, na kung saan ay kina-deaconaal, napabuhat ata ako ng maraming mga karton, no? Dahil dapat ay maibalik sa lugar yung mga nagkalat, kahit wala na dito. At sa pagkakataon na talaga namang kailangang ayusin at linisin, palagay ko lahat tayo ay nasa adjustment. Alam niyo, nung nakalipas na Friday, ay mukhang kinabahan na naman tayo. Kami ay nasa SM Ortigas sapagkat meron kaming nilakad ng aming staff at napakalakas ng ulan at talaga ng yung mga kasama namin doon nung kami nagkakape, may nakatabi kaming mga matatanda, kinakabahan po kami, sabi gano'n, kasi baka bumaha ulit. Sobrang lakas ng ulan. Well, mga kapatid, ganun pa man, tayong lahat ay dumaraan sa ganung klaseng mga pangamba, ganung klaseng mga takot, subalit tayo nagpapasalamat sa Panginoon na hindi siya tunay, no? Na talagang siya ay tunay na matapat at hindi nagpapabaya sa atin. Well, patuloy po ang ating pagsikhay, medyo malalim na Tagalog, patuloy po ang ating pagsusumikap ng ating pong buhay ay umayon doon sa paglakad. Nung nakalipas po na Sunday, alam nyo, tuwang-tuwa tayong lahat at ako hanggang ngayon ay nakakatanggap ako ng ilang mga papuri sa Panginoon sapagkat nung nakalipas na Sunday, alam nyo, napakaganda ng ating pong event nung hapon. At kung ako'y tatanungin ko anong bakit ang dami mga naganap, no? May kumanta ng Vincent, okay? At ang galing, no? Well, si Elder, kuhang-kuha, yung mga nakamiss nun ay talaga ng mga... Pero ang topic ay Beneath the Starry Sky. Ang message ni Pastor John ay may patungkol sa tinatawag na mental struggles at kanyang hinango ito sa naging buhay ni Vincent van Gogh at kung papaano ang Panginoon ay naging mabuti sa kanya sa kabila ng mga ordeal na yon. Starry, starry night, di ba? Yan. Ibang klase, no? Sapagkat nagpaalala sa atin na bagamat yung taong yon, ang sabi nga ni Pastor John, sana naroon ang tinatawag na salita ng Panginoon sa mga yugto ng buhay na kung saan siya ay nagkaroon ng mental struggle, ng tinatawag na kalungkutan. Pero alam nyo, ganun pa man, the Lord knows ang kanyang situation, alam ng Panginoon ang kanyang buhay, alam ng Panginoon ang kanyang kalalagayan. Now, ngayong umaga, let me continue doon po sa hindi ko natapos sapagkat naisip ko na ang dami kong naihanda nung time na yon. Ako'y gumamit din itong slides na ito at please bear with me at hindi naman po ito parate at nais ko lamang pong i-share itong So, this morning ay nais kong tingnan natin itong topic na holiness. Holiness, a neglected doctrine. Anong ibig sabihin ng holiness? Anong ibig sabihin ng tinatawag na kabanalan? Kanina, ugmang-ugma na sa ating every first Sunday of the month, sa ating pong paggugunita, commemorating the death of the Lord Jesus Christ, ang tinatawag na Lord's Supper, ay napapaalala sa atin na talaga namang napaka-importante na bumabalik tayo doon. Remember, bumabalik tayo doon sa historical event na yon na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay siya ay namatay, siya ay nabayubay sa krus at namatay nang sa ganon, tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na redemption at kaligtasan na matatagpuan lamang natin sa Kanya, sa Kanyang person and finished work on Calvary. Now, gusto ko pong tingnan natin muli
itong text na ito. At dito po tayo siguro titingin ng ating mga synopsis. If you remember, Pastor John, pinadaanan niya ito at nais kong tingnan natin muli. So, ang sabi dyan, be very careful. Ang sabi ng verse 15, then how you live, not as unwise, but as wise. Napakaliwanag, in the light of God's blessings of redemption. Kaya mapapansin natin, ang Ephesians po ay nahati sa dalawang sections. Merong tinatawag na doctrine, chapters 1, 2, and 3. Pagdating ng chapter 4, chapters 4, 5, and 6, yan ang tinatawag na ethics. Okay, so sa ating church, we are actually digging deeper at makita natin kung ano yung nilalaman ng Ephesians at ang kanyang pananaw, ang kanyang overarching theme ay redemption provided by God in the person and in the work of the Lord Jesus Christ. So ito ngayon ang tinatawag na application. Verse 16, making the most of every opportunity. Ito yung tinatawag na redeeming the time because the days are evil. So we want to buy back, parang yung idea na talagang we want to make the most of every opportunity. Kung ikaw ay mananampalataya na, wala kang sasayangin na sandali para sa Panginoon. Wala tayong sasayangin na sandali upang ito ay mauwi sa tinatawag na walang kakwenta-kwentang bagay, kundi ang nais natin ay we want to make the most of every opportunity. Ito yung tinatawag ng iba na seize the day. Okay? Carpe diem, if you remember. Seize the moment. Ibig sabihin, i-grasp mo, ibang klase siguro, no? Yung unang-unang gold natin. Ibang klase, no? Sa Olympics, talaga namang, ano kaya ang naramdaman ng taong yon? Ano kaya naramdaman nating lahat na kung saan talagang we want to seize the moment, carpe diem. Ibig sabihin, yung moment na kung saan ibinigay sa kanya of course, ng pamunuan o kaya ng 2024 Olympics at binigyan siya ng kanyang making the most of every opportunity. Sa konteksto po ng ating buhay bilang mga mananampalataya, because the days are evil. Ang panahon po natin ngayon ay peligro. Hindi ibig sabihin na ang mundong ito, when you go to Sierra Madre, when you go to places where you can see beautiful creation, hindi natin sinasabi na yun ay evil. Ang ibig sabihin ay, yung days natin ay evil. Ibig sabihin, yung aspeto ng ating panahon, when it comes to quality, when it comes to yung kung saan na uuwi ang mga tao sa tinatawag na too much of the self, ang tinatawag na depravity ng tao, pupunta sila doon at naroon mismo ang tinatawag na evil. The God of this world, we know, ang sabi ng Corinthians, ang sabi ng John, ang sabi ng verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine. Alala nyo last time, binigyan ito. Parang ang sinasabi ay, if I may say this, in the language of, sabi natin, kanto. Pero ang point ay ganito, do not get drunk on wine, but be drunk with the Holy Spirit. Teka, Pastor, ano ibig sabihin ng be drunk with the Holy Spirit? Well, of course, ang ibig lamang sabihin ay, yung opposite ng being drunk on wine ay ang tinatawag na being filled. Because to be drunk on wine, it leads to debauchery. O kaya ito yung pagkawala ng sense, pagkawala ng control, pagkawala ng tinatawag na direction. And we know that. Alam natin. We all struggle with, a lot of this situation, maging sa family, di ba minsan? Kaya nga ako'y nagpapasalamat sapagkat ang bunso namin ay umaattend na doon sa church ni Pastor Isaiah, na bisita natin, na kung saan ay 28 silang dumating nung Sunday. Alam nyo, thankful ako sapagkat yung brother ko na yan ay talagang, alam niyo naman to kahit mapapanood niyo to sa Facebook. Alam niyo talagang ako ay umiiyak ako at kasama ng aking sister na si Lira.
ay talaga namang siya ay uma-attend na at talagang ina-assist ngayon ni Pastor Isaiah. So when a person is drunk, it leads to debauchery. Pero ang sabi dito, instead, be filled with the Spirit. Now, it is always good to compare Scripture with Scripture. Pagka ito po ay inintina natin, pag sinabing to be filled with the Holy Spirit, alam niyo may sagot ang Colossians. Ang Ephesians at saka ang Colossians ay isa po ang nagdala, okay, para po sa mga churches na si Tychicus or Tychicus, at siya po ay merong napakagandang mensahe, no? Na kung ating babalikan, pero wala na tayong time, pero I think it can be a very good sermon. Doon po sa Colossians chapter 3 na ang sinasabi ay, when a person is filled, ang sabi ng Ephesians, when a person is filled with the Holy Spirit, ang taong yan ay indwelt by the Word of God. So the filling of the Holy Spirit sa buhay ng tao ay patuloy natin itong pinagpipray, Lord, fill mo ako ng Holy Spirit, fill mo ako, Panginoon, ng banal na Spirito. Ang ibig lamang sabihin ay, Lord, may your words dwell in me every moment of my life. Kaya ang sabi dyan, ang sabi ng verse 19, speaking to one another with psalms, kapag ang isang tao ay filled ng Holy Spirit, siya ay nagkakaroon ng kaligayahan with clarity in his mind na siya ay umaawit, siya ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon, sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks. When a person is sober, kapag ang tao ay merong tinatawag na matinong pag-iisip because that person is being filled with the Holy Spirit at indwelt ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wag na wag mong sasabihin, wag na wag nating sasabihin, ako, filled ako ng Holy Spirit. Pero wala ka namang panahon sa salita ng Panginoon. Wala ka namang time sa scriptures. Wag mo rin sabihin na, aral ako ng aral. Wala ka namang, hindi ka naman filled ng Holy Spirit. Paano yun? So it can never be. Ibig sabihin, ito po ay hindi kailanman maipaghihiwalay at makita po natin na ang taong filled ng Holy Spirit ay merong pagkilala sa salita ng Panginoon. Now, as we try to make a summary, tingnan niyo po, ang ibig po natin sabihin dito ay believers should walk in holiness. Tayo po ay lumakad na merong kabanalan. Tayo po ay lumakad na merong tinatawag na transformation. Tayo po ay lumakad na merong pagbabago. Tingnan niyo po, recalling the change in their lives. Ito pong mga salitang ito ay kinatas natin from the text, okay? Para nang sa ganun ay pwede nating i-digest agad. So I'm trying to avoid, all the details from the biblical language sapagkat medyo sobrang dami, napakayaman ito. Pero here's the point. Believers should walk in holiness. That's the point. Kung ikaw ay bago na kay Kristo, kung ikaw ay merong identity kay Kristo, na kay Kristo ka na, you should walk in holiness. May kabanalan, recalling the change in their lives in light of their new identity as Christians. And as a result, kung ikaw ay lumalakad na merong kabanalan, they should build up the community. Kaya nabigyan ng emphasis ng elder, na ang sinasabi ng Ephesians ay talaga namang you have to make sure individually. Kailangan sigurado mo as individuals, kailangan tiyak tayo sa ating kaligtasan. But at the same time, ang ating pong pagiging tiyak ng ating kaligtasan individually ay meron po itong bearing sa tinatawag na community. Ibig sabihin, ang kapatid na JM ay hindi lamang mamumuhay bilang solo flight, hindi lamang mamumuhay na siya ay lone ranger, kundi kailangan ng kapatid na JM ang community kasama ang mga kapatiran sa iglesia. Alam niyo, yan ay ginagamit ng Panginoon lalo na sa pagbibigay ng karagdagang pagbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Oh, alam nyo, I know what you feel every time na tayo nagsasama-sama sa ating Bible study. Kahapon, alam nyo, napakasarap ng pakiramdam, no? And I'm sure, nung nakalipas sa Friday, pinag-pray natin ang Ate Glenn,
okay, umikot doon sa ating FB, sa ating church page na we are all praying for Ating Glenn. Pero pagdating na Ating Glenn doon, okay, kahapon sa ating fellowship yesterday, sa Bible study, yung kanyang karanasan at yung kanyang kwento ay nagiging napakalaking opportunity for all of us who can hear na kami ay pwede pang baguhin ng Panginoon. So build up the community through their behavior and cease any conduct. Ito ngayon ang pinagtitibay natin. Kaya mamaya alam nyo, sa ating Lord's Supper, uulitin natin yung ating kasunduan, yung covenant. Bakit? May kasunduan tayo. Kasi part ng kasunduan ay hindi tayo magki-create ng tinatawag na conduct or anything that breaks down the community of MCBC. Mga kapatid, that is our commitment. Now, I love church history. Mahilig kami ni elders sa history. Now, I teach history of global Christianity, itong tinatawag na semester. Now, bigyan ko kayo ng pananaw about what's happening today. And so, therefore, eto po. Number 1, the crisis we face. Ano po ang krisis na ating kinaharap sa panahon na there is a crisis? May krisis. Ano po yung crisis na yun? At tayo, bilang mga mananampalataya, we struggle with this. Ngayon na tayo ligtas na, ngayon na tayo mananampalataya na, ang ating identity ay kay Kristo na. Now we are facing this crisis right now because this is what's happening. So here, the danger of further fragmentation and declension of the evangelical church. Now, nilagay ko sa bullet points na English, pero let me explain, huwag kayong mag-alala. Ito po ngayon ang nangyayari sa atin. Fragmentation, nagkakawatak-watak at ang pagsubsob ng tinatawag na evangelical church. Why? Because of the neglect of the doctrine of holiness. Marami pong mga tao, ayaw nila pakinggan ito. In fact, if you actually emphasize na ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon, you want to live a holy life. Di ba minsan narinig na natin yung cliché na, andito na naman si banal. Andito na naman si holy. Parang ang feeling nila, iba na tayo. Pero alam niyo, sa totoo lang, mas maganda na sila'y nagtataka sa atin. Kasi kung hindi sila nagtataka sa atin, nako, baka walang pinagbago. So this is what's happening right now. Not only that, kundi eto pa. Merong tinatawag na, you see, the power and health of churches, ang kalusugan ng maraming iglesia, tingnan niyo po, parang natuyot na, has also been drained by the incessant, walang hinto na pagtuklas. Tingnan niyo po, here's the point. The search for a better method, a more effective fad, a newer and bigger program to yield growth. Yan ang gustong-gusto ng evangelical church ngayon. Yan ang gustong-gusto ng megachurch. Well, I'm not saying that a megachurch is in itself bad. No, far from that. Pero mga kapatid, yan po ang tibok ng puso minsan ng mga tao na hindi sila pumipirmi doon sa salita ng Diyos, but then tuyot na. Kasi hanap ng better method, hanap ng effective fund, a newer and bigger program to yield growth. Mga kapatid, when it comes to MCBC, we remain true and strong to the text, to the scripture. Yan ang commitment namin ni elder, ng mga deacons, deacon man and deacon al. Siguro hanggang sa dulo ng aming buhay, we will commit ourselves to the preaching and teaching. Mamaya, marami ho tayong makita. Now, meron pang susunod na sitwasyon. Tingnan, many church leaders, eto na, mga leaders. Kaya be careful din tayo mga leaders. Many church leaders have become hostages. Naku, na hostage tayo to the success mentality of numeric and programmatic influence. And again, we would always emphasize, numbers are not bad.
Programs are not bad. Walang masama doon. Kaya lang, here's the point. Kapag minsan ang focus natin ay nakatutok tayo sa numero, alam niyo, nangyayari kasi ito eh. Akala niyo merong isang local church dito sa Pinas. Every week merong baptismal service, merong baptismal ceremony. Almost every week. Talagang gusto ipakita na every week meron kaming pinabautismuhan. Okay? And at the end of the day, yung pala, nilirequire ng nagsusupport doon sa labas para mag-report sila na dapat ganito ang quota. Oh, mga kapatid, that is a very dangerous thing. Many church leaders, ako nagpapasalamat ako sapagkat ang leaders natin ngayon, hindi tayo hostages doon. Kasi kung tayo ay maging hostages, then it becomes clear to all of us na hindi po pwede ito. Palagay ko, aalsa ako, aalsa si elder. Hindi po pwede ito na tayo po ay maging hostages to the success mentality of numeric and programmatic. Again, nothing wrong in itself pagdating sa numbers. Sino ba naman? Sino ba naman sa atin na ayaw na dumagdag at dumami tayo? At dyan sa ating mga pews ay talagang halos wala ng spasyo. Sino ba naman ang ayaw nun? Yes. But we will do that. We will do that according to the proper teaching and discipling of God's people. So mga kapatid, and here's another observation. Church leaders cannot lead. Tingnan niyo po, ito yung crisis. Church leaders cannot lead because they have no compelling message to give. Alam niyo mga kapatid, I had a lot of first-hand experiences. Kilala ko mismo, kilala niyo mismo. Abay, dumating sa point na ang sabi ng ibang mga membro, Pastor, hindi na kami nag-grow. Parang wala nang tinatawag na mensahe ang aming pastor. Why? Well, as far as I can remember, nakikita ko, medyo mahirap din talaga. Sa akin na lang yun. Pero ito, church leaders cannot lead because they have no compelling message to give, no compelling vision of God, no transformational understanding of God's awesomeness. Mga kapatid, hindi pwedeng mangyari na nasa likod ng pulpitong ito, tayo po ay magpapabaya sa ating pagtuturo at pangangaral. Kaya every time na tayo po ay lilisan sa tahanan ng Diyos, dapat tayo po ay lumisan na mayroong sense of awe before the Lord. Na parang sinasabi natin, I have seen the majesty of the Lord. Kailan? Kanina. Saan? May nakita ka? Meron ba tayong napagmasdan? No. From the preaching of the Word of God. Mga kapatid, yan ang ating kulang. Ibalik po natin sa tamang kalalagayan ngayon. At yan ang ating nais na makita. At ito pa. Okay, meron pa akong letter E. People are looking for a future without possessing a spiritual memory. Mga kapatid, okay na, basta't may future. Kaya lang, wala naman tayong bakas ng alaala kung paano ang Diyos ay nagtapat sa atin at kung paano niya pinatunayan maraming beses na siya ay magtatapat kung tayo ay magsasabit sa Kanya ayon sa konteksto dito po sa Ephesians. Are we submitting to God's Word? Tingnan niyo po, yan ang krisis. Diyan talaga tayo. Okay? Diyan po talaga tayo nagkakaroon ng matinding problema sa panahon natin ngayon. Number 2. So nakita po natin kanina the crisis we face. Ngayon naman, tingnan niyo po, the message we have. Ito ang mensahe na meron tayo. Kapatid sa Panginoon, MCBC brethren, this is the message that you and I have. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos at tayo po ay kabilang bilang mga members ng church na ito, ipagtitibay natin ito, ito po ang ating mensahe. Kaya tingnan niyo mga kapatid, please lang, if you are a member of this local church, wag na wag mong babaliwalain ang iyong pagiging kabilang sa iglesia. Pastor, wala naman na ata ako mapapala dyan. O teka, anong nasa isip mo? Kasi, alam niyo mga kapatid, maraming kwento. Maraming nakakalungkot na kwento. Naalala niyo si Jesus Christ, ang pagkatapos niyang pakainin, yung more than 5,000. Ang sabi nga ng iba, baka nga lampas pa eh.
Alam niyo, sabi ni Kristo, andito na naman kayo. Bakit kayo sumusunod sa akin? Naku, na-offend sila. Na-stumble sila. Sila ay nasaktan. Offended sila. Why? Sobra naman to. Kasi sumusunod lang sila dahil Dahil may gusto silang makamtan. Mga kapatid, dahan-dahan silang lumayo, dahan-dahan silang umalis in John chapter 6. Kaya ang sabi ng Panginoon, disciples ko, kayo rin ba ay aalis? Will you also go away? Kayo rin ba ay aalis? This is a very important thing. God's plan of redemption is revealed in the person and finished work of Christ. Mga kapatid, huwag kang lulubay dito sa mensaheng ito. Yung redemption. Alam niyo ba kung anong klaseng redemption ang ating pinag-uusapan? Matindi. Merong isang konsepto sa church history na kung tawagin ay Christus Victor, pero ipapaliwanag ko na ganito. Tingnan niyo kung gaano katindi ang depravity ng tao. Halimbawa, eto kulungan. Okay? Kulungan. Nakabukas na yung rehas. Nakabukas na yung pinto. Ibig sabihin, come out. Bukas na. Malaya ka na. Alam niyo, dahil sa tindi ng ating depravity, nandito lang tayo. Nakaupo, ayaw natin lumabas. Bakit? Gusto natin doon. Imagine niyo yung ating depravity. Ayan na, bukas na. Ba't ayaw mong lumabas? We are all stricken by this deadness. Ito yung sinasabi ng Ephesians 2, that you are all dead in trespasses and sins. Mga kapatid, ganyang katindi. Kaya imagine natin, apart from the filling of the Holy Spirit, apart from the work of God, through His Word, ako talaga namang, gugustuhin natin dun sa loob. Parang yung kwento ngayon, di ba? Siyempre, iba naman din yung sa ibang kwento na, Pastor, mas gusto namin dito sa loob kasi dito sa loob, parang nasa labas ka na rin. Imagine sa Muntinlupa, ang daming kwento dyan. Si Pastor De Guzman, ang daming kwento. Dyan mismo sa loob, lahat ng transaksyonan dyan, lahat, ang daming kwento. Sabi ni Pastor, taga CGM. Kaya parang paglalabas sila, baka mas mahirap pa. Doon na lang sa loob. Well, pero mga kapatid, here's the point. Sa spiritual life, binuksan na ng Panginoon ang rehas, pero ikaw, gusto mo pa rin manatili doon. Imagine niyo mga kapatid. Bukas na. Parang ngayon tayo nakakita ata ng in spiritual aspect. That is very true. At ito pa ang ating mensahe, mga kapatid. We're now on the second point. God's holy love is revealed to us, tingnan niyo po, in the life and teachings, death and resurrection of Jesus Christ, our Lord and Savior. Master it. I-master po natin itong ang mensahe natin ay God's holy love is revealed to us in the life and teachings, death and resurrection of Jesus Christ as our Savior and Lord. Ito pa, ang ating mensahe. The message that we have is this. Tingnan nyo, whenever we talk about holiness, whenever we talk about kabanalan, here's the point, baka magkamali tayo. Holiness is not flawlessness, but it is the fulfillment of God's intention for you and for me, for us. The pursuit of holiness can never cease because love can never be exhausted. Ito minsan maling kaisipan pagka sinabing holiness. Akala ng iba is flawlessness, of course. We can never be flawless in this world. But we are called as flawed saints. Ikaw at ako ay flawed saints. Anong ibig sabihin ng flawed saints? Tayo ay mga anak na ng Diyos, pero tayo ay napakaraming mga dungis. Napakaraming mga skirmishes, napakaraming mga problema, napakaraming mga struggles sa buhay. Pero thanks be to God. Sapagkat by His grace, hindi tayo nanatili. Alam niyo, nung Sunday, natutuwa ako.
Tama-tama, wala si M. Hindi ko akalain na si M magsasalita, Elder. Hindi nagsasalita yan. Ayan na. Pero alam nyo, here's the point. Parang ako'y nabigyan ng paalala kasi ang sabi ng Pastor John, sabi niya, in fact, merong libro si Federico Villanueva, isang Filipino theologian, na sumulat ng libro, ang pamagat ay, It's Okay to Be Not Okay. It's okay to be not okay lang. Hindi ka okay? Okay lang yan. Pero naalala ko, I was reminded, kasi narinig ko si Em, sabi niya, actually, can I add, here's the point, it's okay to be not okay, but it is not okay to stay that way. Aba, napakaganda. It's not okay to stay that way. In other words, sa buhay mo at sa buhay ko, the Lord is inviting us. Kaya napakaganda ng experience sa Ate Lil, if I may quote you, Ate Lil. Ang sabi na Ate Lil, naalala ko na, ang sabi niya, kaya Lord, sa aking paglilingkod sa iyo, sa aking paglakad sa iyo, minsan ako'y nagdududa kung ako'y nagtatrust nga ba sa iyo, kung ako'y nagtitiwala sa iyo. And then also, naalala natin, na yung palang trusting in the Lord is actually taking appropriate actions on the commands of God. When you trust the Lord, you are taking actions. Hindi po pwedeng, Lord, I trust in you. Lord, trust in you. Okay, Lord, pagising ko mamaya, tulog muna ako sa hapon, wala akong gagawin, maulan. No! When you trust in the Lord, you are to take appropriate actions. Kaya pag sinabi ng Bible na, come unto me, you and I come to Him. Pag sinabi ng Bible na, believe me with all of your, we need to believe with all of our heart. May action. May positive action na dapat tayong gagawin. Kaya pala mga kapatid, pag sinabi mong may pananampalataya ka, hindi nagko-contradict si Paul at saka si James, pagka pinag-aralan natin, sapagkat ang sinasabi ni James ay, oo, may faith ka nga, ipapakita ko sa iyo, wala ka namang gawa, ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na merong gawa. That is the essence of biblical Christianity. Kaya mga kapatid, tingnan nyo, holiness is not flawlessness. Walang nagsasabi na dapat ikay maging flawless. Ikaw at ako, sugatan, bugbog sa problema at napakaraming iniisip. Here is the point, but the fulfillment of God's intention for you and for me. Yun pala yun. Kaya napakainam. And then, last point, our message. Our message is a call. Ayan. Huli na ba to? Hindi pa, no? Ayan. Yeah, our message, ang ating mensahe, ano mensahe mo? Ano mensahe ko? Ayan. Number 1, look at that. Very important. Our message is a call to be filled with all the fullness of God in Jesus Christ. Holy Spirit endowed co-workers for the reign of God. Yan ang ating mensahe. It's a call. Yan ay pagtawag. Kaya pala ang sinasabi ng Ephesians na be filled with the Holy Spirit. Ito yun. Be filled with all the fullness of God in Jesus Christ. Holy Spirit endowed. Tayong lahat ay mga co-workers for the reign of God. Okay? Tapos ito pa. Ang ating mensahe ay isang call. Tingnan niyo po, no? To live lives that are devout, pure, and reconciled, thereby being Jesus Christ's agents of transformation in the world. Ang mensahe mo at ang mensahe ko ay mamuhay ng merong pagtalima at mamuhay ng dalisay at kasundo natin ang Panginoong Jesus at tayo po ay magiging agents ng pagbabago sa mundong ito. That's our message. Our message is a call to do that. MCBC, this is where you belong. Ito ang ating call. Okay? And then, ito pang isa, no? Medyo maraming points ito pero gusto kong
namnamin natin. Our message is a call to live as a faithful covenant people of God. Kaya nga nakipagsundo ang Diyos sa atin. Tayo po ay mga covenanted people of God, building accountable community, growing up into Jesus Christ, embodying the Spirit of God's law in holy love. Tingnan niyo po, napakaganda, right on target, narito po tayo po ang mga pinagkasundong mga tao ng Panginoon. Ayan, that's our message. It is very important for you and for me, accountable. Hindi lamang ikaw ay responsible, kundi ikaw ay accountable. Ano ibig sabihin nun? Yung bang namumuhay ka na ikaw ay may pananagutan. Kanino? Unang-una sa Diyos. Unang-una sa Diyos. Unang-una kung ikaw man ay nasa konteksto ng family, unang-una sa Diyos, sa iyong pamilya, at kung ikaw ay member ng church, sa iyong mga kapatiran, at saka sa iyong sarili. So mga kapatid, and then here's another one. Our message is a call to exercise for the common good and effective array of ministries. Kaya ang Deacon Al nung nakalipas, so albay, humiling yung local government ba yun? Deacon, no? Na yung space natin dito ay magamit para sa pag-distribute ng mga goods. Alam nyo, walang second thoughts para kay elder, para sa akin. Parang it was like say, yeah, let's go for it. Sapagkat yan ay opportunity. Although syempre, hindi naman lahat nabigyan sa atin, but that's fine. Okay lang. Kung ang iba nabigyan, that's fine. We rejoice. Pero imagine niyo, effective array of ministries and callings, according to the diversity of the gifts of the Holy Spirit. Ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay talaga namang kumikilos. So yan ang ating mensahe. Yan ang nais ng Panginoon. Yan ang ating pagtugon dahil tayo ay bagong nilalang. And then eto pa, gusto kong idagdag. Our message is a call to practice compassionate ministries, solidarity with the marginalized. Alam niyo, from time to time, tayo po ay nagkakaroon ng drive, no? Na tayo po ay tumulong, solidarity with the marginalized. Ito po yung mga, halimbawa, yung mga napuruhan at yung mga nasa konteksto ng kahirapan, and then advocacy for equality, justice, reconciliation, and peace. Alam niyo, itong mga ito hindi natin alam, yan ay dahan-dahan nating ginagampanan at gagampanan sa ating paglakad sa Panginoon. You see, are we compassionate sa ating iglesia? Oh yes, we are compassionate. Kanina nga, nag-usap kami ni Elder, no? The Lord is good. The Lord is good. And then number 6, our message is a call to be participants of the healing of the world. Ito yung Jewish thought na gustong-gusto ko, and that is tikkun olam. Ang ibig sabihin ng tikkun olam ay, we are all invited to do the repair of the world. Repair? Paano? Paano gagawin yung repair of the world? Alam niyo kung paano? Ginagamit ito kapag ka merong kasalan. Naalala niyo sa Jewish wedding, no? May glass na binabasag elder sa dulo. Pag binasag na yung glass, ang ibig sabihin ay, kayong mag-asawa, that's a symbol of you go and be a part of the solution to repair the world. Of course, hindi naman natin kaya i-repair lahat ng sakit ng ating lipunan, pero kayo ay magiging redemptive sa inyong buhay, gagamitin kayong couple upang kayo ay maging pagpapala. You see, I love it. That's very interesting, no? Gustong-gusto kong explore yung bagay na. And then now we come to the last point. This is the action we take. Kanina, nakita po natin the crisis we face, the message we have, eto na. Number 3, the action we take. This results to our attempt to have a vision. Kaya pala, alam niyo mga leaders, ibabalik natin every time na ang ating leader ay nandito,
ang sasabihin niya, welcome to Mount Holy Christian Bible Church. Our vision is a glad, obedient, and evangelizing people of God, founded on the Word, serving the world. And our mission is pursue one-on-one evangelism until the one becomes a disciple of Christ and the church's passion for souls becomes a lifestyle. Naku, pag yan ay patuloy nating inuulit-ulit, lahat tayo. Naku, every time, hindi mawawala sa ating pandinig. Why? Because this is the action that we're taking. Having our vision and mission. Do we love our vision and mission? Naku, napakasarap namnamin. Napakasarap namnamin. Okay? Napakasarap namnamin. At yan ang ating gagawin. And letter B, this gives rise to biblical vision for Christian mission and global mission. Ayan, dahil sa action na ating gagawin, dahil sa nakita natin kung ano ang krisis at kung ano ating mensahe, nako, magkakaroon tayo ng mission at global mission. At alam niyo, sa totoo lang, in one way or another, ang ating church ay nai-involve sa tinatawag na malawakang mission and vision. Diba? Yung mga conferences, yung mga seminars na kung saan, okay, every time we go, parang, ay, yung ba? Hindi ba't galing sa Mount Holy yun? Hindi ba't galing sa Marikina yun? Yes, they know. They know. This gives rise to biblical vision for Christian mission and global mission. Now, ito pa isang bagay na napakaganda. Dito po umiikot ang ating buhay. Preach. We preach. Kaya, kung kayo po ay nagsasawa sa preaching and teaching, mga kapatid, nako, i-reconfigure ho natin ang ating mga puso. Sapagkat dito po sa Mount Holy Christian Bible Church, we are a preaching church. And this is the action that we're taking. Preach the transforming message of the gospel. Mga kapatid, yung tracts natin, kahit na nabaha yung iba na pwede pang gamitin, you master that. I-master ho natin ang sa ganon. We can go out and share. Kahit yan po ay isang saglit lamang. Kahit yan po ay isang simple presentation, we preach, we teach. Teach the principles of Christ-like love and forgiveness. Tayo ay a teaching church. Tayo ay embodying church. Ang ibig sabihin ng embody ay lagyan mo siya, ipamuhay mo, lagyan mo siya ng hugis. Embody lives that reflect Jesus Christ. Alam niyo, pagdating dito sa atin, natututo na rin tayo. Natututo tayo na ang bawat isa ay gustong gawin sapagkat gusto mong i-embody ang Panginoong Hesus sa buhay. We try to lead in engaging with the cultures of the world with biblical wisdom and discernment. Alam mo, meron akong paboritong theologian by the name of John Frame. Sa kanyang blog, sa kanyang site, merong Theology of Movies. Of course, siya bilang nag-i-engage sa culture, gusto niyang isala at tingnan kung ano ang nagaganap sa ating kultura. Mga kapatid, our culture is not bad in itself. It is fallen. And that's why ang ating kultura, hindi ito ang ating tinatawag na infallible guide, but the Bible is. Pero ang kultura ay nagbibigay sa atin ng malawak na kaisipan how to engage more responsibly with the Word of God. And then partner. We are partnering with others to multiply gospel message. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, no? Ang ating elder ay board member ng isang institution, ng paaralan ng CBS. And nung one time nag-meeting kami, daming insight ng elder. Sapagkat dun sa meeting na yon ay we're trying to understand ano ang papel ng education sa ating konteksto. Mga kapatid, ako nagpipray ako na sana sa ating church may tawagin na mag-aaral sa Bible School. Kahit isa. Kahit isa. Merong atang inaalokan na taga sa atin, no? O may scholarship ka na, mag-aral ka lang, ibang klase yun, no? Napakaganda naman. No? So we need to pray. Pag-pray ho natin. Mga kapatid, as I close, ito po ang nais ng Panginoon. Oops.
balik muna ako doon sa isa. We humbly, gagawin natin ang mga bagay na ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Because we have sinned. We have sinned the crisis. We have the message. And we have the action to do. Gagawin po natin ito na may pagpapakumbaba. Alam niyo mga kapatid, ang holiness, pati ang humility, ay hindi naghihiwalay. And then, as I close, ito, tingnan niyo po yung picture na yan. Diyan ako nagsimula 2 Sundays ago. Sino ang nagplant? Sino ang nagtanim? Well, sabi ng Corinthians, may iba-iba tayong mga bahagi, pero kung ating titingnan ng kabuuan, tingnan niyo po, ang Diyos ang siyang nagtanim. Maaring ginamit ka ng Panginoon, ginamit ako ng Diyos, so nagplant, may nagdilig, may nagbungkal, may naglagay ng pataba. Pero ang journey natin bilang mga mananampalataya, it's always this recognition that none of self and all of thee. Ang sabi po na isang song, oh, the bitter pain and sorrow that a time could ever be. Sabi, when I proudly said to Jesus, all of self and none of thee. Ba, ang yabang, no? Lahat sa sarili, wala sa Kanya. Yet, sabi na no, yet He found me and I beheld Him, bleeding on the accursed tree, and my wistful heart said faintly, ang sabi doon, some of self and some of thee. Aba, tingnan yung journey natin. Lord, pantay some of self and some of thee. Alam mo, hindi natapos ang pag-work ng Panginoon. Day by day, His tender mercies, helping, healing, full, and free, brought me lower while I whispered, less of self, more of thee. Aba, nag-grow. Nagkakaroon ng holiness. Nagkakaroon ng transformation. Una, all of self, none of thee, Lord. Wala ka, Lord. Ako to diskarte ko to Aba, some of self, and some of thee, Lord. Lord, tingin ko parang patas lang. Aba, nag-work pa ang Panginoon. Less of self and more of thee. Hindi pa natapos ang Panginoon. Higher than the highest heaven. Deeper than the deepest sea. Lord, at last, thy love has conquered none of self and all of thee. That is a life of humility and transformation and holiness sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, this is such a unique opportunity na meron tayo. Sana wag lang tayong Christians na mga mabababaw. Sana wag lang tayong Christians na parang, alam niyo, parang marshmallow. Malaki tingnan, nakakita ako ng marshmallow, ganito kalaki, pero kapag kinompress mo, parang maitatago mo sa kamao mo. Bakit? Walang laman hangin. Mga kapatid, sana ang MCBC hindi lamang maging mababaw at walang laman ang ating buhay Kristiyano, kundi your life and my life will pursue God above all, and that Christ has become the ever-surpassing worth. It is worth the risk ang maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Lord, we thank you for how you are helping us. Kahit minsan, Panginoon, sobrang dami ng kalituhan sa buhay, sobrang hirap, Lord, minsan mamuhay sa mundong ito sapagkat nasanay kami na walang importansya ang kabanalan sa aming mga buhay. At nasanay, Lord, kami na parati ang sarili ang nauuna. What do we think of ourselves? What do we think
others think of us. Nakalimutan namin, O Diyos, itanong, what do you think of us? Panginoon, patawarin niyo po kami ngayon. Inuulit-ulit ninyo ang inyong pagkilos sa aming mga buhay. Sana, Lord, ito pong lahat ay merong kalalagyan. Panginoon, dadako po kami sa napaka-solemn at napaka-seryosong paggunita ng kamatayan at pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, sana kami maging karapat-dapat na tawaging mga Christians, mga tagasunod mo. Sana, Lord, maintindihan namin ng malalim ang gagawin po natin, ang gagawin po namin sa susunod na sandali. Ito po lahat ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang message na ating narinig ay truly a preparation sa bawat isa sa atin sa pag-celebrate natin ng Lord's Table. Sa aming mga bisita, ito ay ginagawa ng church every first Sunday of the month. And we make it a point na ito ay nauunawaan ng lahat ng congregants as well as our visitors. Now, for several points, number one, ito ay isang celebration, institution na inihabilin ng ating Panginoong Hesukristo. And therefore, we give a serious regard to this celebration. And we prepare the congregation before we do the celebration, reminding the congregation na ito ay isang gawain na hindi natin ginagawa just for the sake of doing it. It's very important na ang bawat isa ay naunawaan ang ibig sabihin ng celebration na ito. 3,500 years ago, in the book of Exodus chapter 12, ang Passover ay nangyari. Ito ay isang habilin ng ating Panginoon kay Moses na bago ibigay ng Panginoon ang tent na punishment sa Egypt upang bigyan ng liberty ang mga Israelites sa kanilang kamay na naghirap for more than 400 years. Ang inihabilin ng Panginoon ay ang lahat ng faithful sa akin, naniniwala sa akin, ay mag-offer ng lamb at ang blood ng lamb. Blood, isang lamb na unblemished, perfect lamb. Male lamb at a year-old lamb. Fresh na lamb. Ang blood ay ipipinta sa dalawang poste ng pintuan at sa lintel or ibabaw ng pintuan. So that sa gabi na i-strike ni God ang lahat ng firstborn ng mga Egyptians, including the beast, mga livestock. Ang lahat ng wala ang blood na yon sa kanilang doorpost at sa lintel, ang kanilang firstborn na anak at ang beast will be destroyed by the destroyer na sinabi ng Panginoon. Ito ay passing over. At sinabi ng Panginoon, habilin sa kanila, ito ay inyong i-memorialize. And for the generations to come, this will be memorialized. And even today, the Jews are celebrating the Passover. But you know, ito ay isa lamang shadow, ito ay anino ng tunay na passing over
na mangyayari. Na pinlano ng Panginoon through our Lord Jesus Christ sa grace. At yun yung message na ating pinanghahawakan, na ating narinig ngayon sa preaching ng ating pastor. And let me share with you ang sinasabi ni Paul sa Romans chapter 3 about the fulfillment. Isang shadow, at ito ay naging reality, at ito ang binabanggit ni Paul sa passing over na ating sinaselebrate by way of this table. In chapter 3, ito ang sinabi ni Paul. Beginning with verse 23, na tayo ay very familiar. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Na tayo raw na nagkasala ay nagkaroon ng redemption through our Lord Jesus Christ, not through anybody else. Through the Lord Jesus Christ. By His blood, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Only those who have been passed over by the blood of the Lord Jesus Christ can really find this celebration meaningful. Ang tao ay mapagpanggap. Pwede kang magpanggap na ikaw ay isang Kristiyano and you can participate, pero walang ibig sabihin yun in the eyes of God. You're only fooling yourself. You're only presenting yourself as a hypocrite before God. Kaya lagi namin na-emphasize, if you are going to participate in this celebration, be sure that you are a believer in Christ, that you are a biblical Christian. Otherwise, it's nothing. Ito ay isang ordinary affair lamang. Now, second, sa church, I will want discipline. Ayaw namin na ang hindi baptize sa water baptism, miski ikaw ay isang believer, ay pupunta ka dito at magpa-participate. We want discipline. If you want to be one with the congregation in giving meaningful celebration of the Lord's table, then follow the Lord in water baptism. Kaya therefore, sa aking mga estudyante sa baptismal class, do not participate yet. We look forward to the day, to that Sunday, when you'll be joining us after water baptism. Let us all stand up as we begin the celebration. Pero gusto kong basahin a reminder sa atin kung paano natin i-celebrate ang Lord's table. Dahil ang bawat isa sa atin ay may duty sa pag-celebrate nitong event na ito. And let me read from 1 Corinthians chapter 11. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. The Lord telling us through Paul, therefore, hindi natin dapat ito minamaliit. Hindi natin ito sinaselebrate just for the sake of celebrating it. It is the Lord Himself telling us through Paul, kung sino man ang ganun ng attitude will be guilty of the blood of the Lord Jesus Christ. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep.
Oh, this is a very serious matter. And now, let us spend a moment of silence. I-examine natin ang bawat puso natin. Doon sa mga naniniwalang ikaw ay tunay na Kristiyano, examine yourself. Ask God for forgiveness kung meron ka mga kasalanan na ayaw mong bitawan. Ask God for forgiveness. Bring it to God so that you can joyfully join with us in celebrating the Lord's table. Sa mga Kristiyano na hindi pa baptized or ayaw nyo mag-participate because you are still dealing with that problem, regardless, talk to God. Bring to God the matter that is preventing you of making yourself facing God right now. But if you are not ready to partake, dahil ayaw mong bitawan yung sin na yun, do not partake. Do not. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that we understand the biblical meaning of this celebration. We thank you for what this bread represents, your bruised body, the death on the cross, and your resurrection. And thank you for what this cup represents, your shed blood, the royal blood, the sinless blood, the only blood that was acceptable to God for the remission of our sins through your grace in Jesus Christ. In His name we pray. Amen. May I request the leaders of the church to come and assist me as we minister to the congregation in this celebration.
Shall we all stand up? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you so much, Lord, that we can celebrate the Lord's table meaningfully. And we will do this until you come. In His name we pray. Amen. Let's remain standing at ating babasahin ang ating covenant ng sabay-sabay. Ito ay napaalala sa atin ni Pastor sa kanyang mensahe, kaya ito ay ating babasahin magmula sa ating mga puso, hindi lang sa ating mga mata. Sabay-sabay tayo, reading. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holly Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng kaguluhan sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi madudungisan. Ako ay magtatrabaho sa sukdulan ng aking kakayanan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa ikalalago ng MCBC. Aking pagtitibayin ang espiritual na kahulugan ng mga salitang mahalin ang iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ang iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristyanismo. Aking ipag-ingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasib sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magkukusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holly Christian Bible Church. Let's remain standing at ating awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Thank you so much, Lord, for being our generous God. Thank you for providing the needs of our church. Thank you for blessing each one of us. And it is our prayer that we will continue supporting your ministry through the MCBC. May you bless us, Father, as we return a portion of the blessings that we keep on receiving from Thee, for the greater glory of your ministry in this place and for your name. In His name we pray. Amen.